nagpalang buhay. Ito na naman po kami. Naway hindi kayo magsawa sa aming mga mukha. Ang maglulang makulit. Bago kami magsimula, shout out muna sa aming mga subscribers. Thank you sa inyong pag-subscribe. At yung hindi pa nakapag-subscribe, nawa pansinin nyo naman kami. Nagmamakaawa. At nawa naman tapusin nyo naman ang aming video para naman masaya. Meron naman kayong makukuha ang mga mapupulot na aral Pagpapalain kayo ng Diyos. Ano ba yun? Paano ba yun? What's this? Please watch, like, share, And subscribe. and comment. And comment din. And click the button bell. Huwag niyong kalimutan mag-comment para naman masagot ko kayo. Amen? Amen. Pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Amen. Ako po inyong samahan bago tayo magsimula at tayo po manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kapagpalang Ama na may gawa ng langit at lupa, kami po inyong patawarin sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aming pagkukulang sa aming kapwa, lalo na higit sa inyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang kaloob po ninyo sa amin, sa mabuting kalusugan, kalakasan, malulusog na pangangatawan, at ganun din po sa pang-araw-araw na pinansyal. Thank you, Lord. At ganun din po, itinataas ko, Panginoon, sa inyo ang aming mga kababayan, na lalong-lalo na yung mga salat po sa pinansyal. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At ganun din po yung may mga karamdaman, lalo na yung naapektuhan ng virus na lumalaganap ngayon. Lord, sinataas ko po ang virus na ito, naway inyo na pong puksain nang maging malaya po kami. Bumalik ang dati naming pamumuhay na malayang lumabas, na hindi na kailangan ang vaccine. Panginoon, pagpalain mo rin po ang aking buong pamilya, aking mga kapatid at kanilang pamilya, lalong-lalo na po sa aming nanay. Pagkalooban mo po ng kalakasan, malusog na pangangatawan at mahaba pang buhay. Panginoon, ganun din po ang mga OFW na aming mga kababayan na nasa ibang bansa na nagsusumikap para sa buong pamilya nila. Gabayan niyo po sila, Panginoon, ilayo sa disgrasya at kapahamakan at sa karamdaman. At ganun din po, Lord, balutin mo ang lahat ng mga iyong nilalang sa buong mundo. Balutin mo po ng inyong banal na dugo nang hindi po kami makita ng kalaban. Ito'y aking hinihiling at pinapasalamatan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak, na aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Shout out din po sa lahat ng mga subscribers namin. Inuulit ko. Lalong-lalo na sa aking magiting na, masugid pala, magiting. Masugid na tagapagsubaybay sa aming mga video. Siya po talaga ang unang-unang nanonood. Ang aking kapatid, ang mahal kong kapatid, si Vilma Tapiador.
at kasama ng kanyang buong pamilya. Salamat sa inyong suporta. At yung mga kapatid ko dyan na hindi pa ako pinapansin, naway pansinin nyo na ako. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Simulan mo na ate ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa karunungan ni Solomon. Ay, aklat na po. Oo, pwede yan. Wala sa aklat. Okay. Ulitin mo, pwede yan. Karunungan. Oo, pareho lang yan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y Aklat daw. tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro. At mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luning niya'y walang pagpupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit. Dahil itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunog. Hanggang kailan pa ba kayawe ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. At ang aming kahirapan palitan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay nawa kami sa anumang aming gawin. Magtagumpay nawa kami. Amen. 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 Yung isa po, ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa mula sa aklat ng Hebreo. San ba man? Hindi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos
maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 30. Noong panahon, at nang palakad na siya, isang tao ang patakbong sumalubong sa kanya at paluhod na nagtanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magmana ng buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos. Huwag papatay, huwag makiapid, huwag magnakaw, huwag manirang puri sa kapwa, huwag mandaya, igalang ang iyong ama at ina." Sinabi sa kanya ng tao, "Sinunod ko ang lahat ng ito mula pagkabata. Ano pa ang kulang ko?" Kaya tinitigan siya ni Jesus at minahal siya at sinabi, "Isa ang kulang sa iyo. Umuwi ka at ipagbili ang lahat ng iyo at ibigay sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At saka ka bumalik para sumunod sa akin." Pinanghinaan ng loob ang tao sa salitang ito at umalis na malungkot sapagkat napakayaman niya. Kaya tumingin si Jesus sa paligid at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap ngang makapasok ang mga may kayamanan sa kaharian ng Diyos." Takang-taka nga ang mga alagad dahil sa pananalitang ito. Kaya muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Mga anak, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos. Oo, mas madali pa para sa kamilyo ang lumusot sa butas ng karayom kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Lalo pang namangha ang mga alagad at nag-usap-usap, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito para sa tao, pero hindi para sa Diyos. Lahat ay imposible para sa Diyos." Nagsalita naman si Pedro at sinabi, "Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo." Sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, walang nag-iwan ng tahanan, mga kapatid, ina at ama at mga anak at mga
bukid, alang-alang sa akin at sa Ebanghelyo, na walang gantimpala. Tatanggap nga siya ngayon ng makasandaang bisis ng mga tahanan. Mga kapatid, mga ina at mga anak, at mga bukid sa gitna ng mga pag-uusig. At sa panahong darating na makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesus Kristo. Pinupuri ka ng Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Thank you, Lord. Hoy, nagising na ang aming ate. Nagising, natulog kasi siya. Dumako po tayo sa paliwanag. Hindi bunga lamang ng pagiging bago ng kanyang mga aral ang impluwensya ni Jesus, kundi sa mahiwagang pang-akit na nagmumula sa buo niyang pagkatao. Marami sa mga taong matuwid at relihiyoso ang bigla na lamang nadidiscover ang ibig sabihin ng pagiging ganap sa pagharap nila sa Kanya. Isang binata ang lumapit kay Jesus ayon kay Mateo Kabanata 11, talata 17. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Tinatawag naman siya ni Lucas, importanteng tao. Kabanata 18, talata 18. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus. May isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Tinatanong siya ni Jesus nang may pag-uusisa, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Hindi mo ba nakikitang uhaw ka sa Diyos at matatagpuan mo siya kung mabubuhay kang kasama ko? Itinanong ng binatang ito kay Jesus ang daang naghahatid sa buhay na walang hanggan, pero walang anumang bagong kautosang maituturo si Jesus. Nasabing lahat ng matandang tipan ang dapat gawin para makamit ang buhay sa pagtupad sa mga kautusan ng katarungan at awa. Kaya isang bagong daan ang iminumungkahi ngayon sa kanya ni Jesus. Isang bagong karanasan ng kalayaan sa pamamagitan ng pagiging tagasunod at pagtulad sa kanya. Ipagbili ang lahat ng iyo, wala sa pag-iiwan ng lahat ang kaligayahan, kundi sa pagiging malaya mula sa lahat para maipaubaya ang sarili kay Kristo.
Hindi sinasabi ni Jesus na hindi maliligtas ang mayaman. Oh, pakinggan niyo po ito. Oh, lalo na yung mga mayayaman na. Hindi sinasabi ni Jesus na hindi maliligtas ang mayaman, kundi hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos na mula ngayon nasa pakikibahagi sa mga kabalisahan, kaligayahan at kalayaan ni Kristo. Hindi kailanman kinundina sa matandang tipan ang kayamanan sa kondisyong ibabahagi ito sa iba. At isa pa'y itinuturing itong patunay na marunong mamamahala ng kanyang buhay ang tao at pinagbala siya ng Diyos. Hanggat hindi pa nakalalaya ang tao mula sa mahigpit na mga pangangailangang pangmateryal, mahirap para sa kanya ang makaalis sa walang kibo na hindi makatao. Ngunit ipinapanukala, ayun. Ngunit ipinapanukala ni Jesus ang pag-iiwan sa lahat at pagsunod sa Kanya bilang kondisyon para makapasok sa kaharian, na ibig sabihin, maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay na ito. Sino naman ang mayayamang tinutukoy ni Jesus? Sila kaya ang mga mapera o ang mga ayaw makipagsapalaran sa pagbahagi ng meron sila? Ngunit hindi ang ibang gumagawa ng masama ang kinukundina rito ni Jesus, ni pinag-iiba ang mabubuti sa masasamang mayaman. Ang mayaman sa ordinaryong kahulugan sa salitang ito ang tinutukoy ni Jesus. Inilalahad niya na hadlang sa kanila ang kanilang kalagayan para maranasan mula sa kalooban ang kaharian ng Diyos. Sa pagsasabi nito, pinagbubulaanan ni Jesus ang mga naghahangad na pagpalain ang mayayaman sa kondisyong dukha sila sa espiritu. Ang kayamanan at ang kaisipang hatid ng mga ito ang nagpapaging bulag sa espiritu sa mga tao. Ang mga ito ang naghahatid para ipagkamali ng tao ang tama sa maling mga pagpapahalaga. Una, sa lahat ay tungkol sa karunungan ng Diyos. Sa pag-iwan lamang natin sa lahat, maaari nating magampanan ang ating bukasyon bilang mga anak ng Diyos
bukod dito. Kalimitay, hindi nakikita ng mayayaman ang mga pangangailangan ng iba, at lalo na ang kanilang mga tungkulin sa lipunan. Lahat ay posible para sa Diyos. Binigyang pagkakataon si Jesus ng tanong ng mga apostol, sino ang maliligtas? Para muling ipahayag sa walang sinumang maliligtas dahil sa sarili niyang galing at kabutihan. Inililigtas ng Diyos ang lahat, pati ang mayayaman, sa pag-aalis sa kanila sa lahat ng kapakinabangan at maling kasiguruhang dulot ng kanilang kayamanan. Mas mabuti nga rin, siyempre, kung sila mismo ang magkukusang magwaksi sa kanilang mga kayamanan. At ito ang hinihingi niya sa lumapit sa kanya. Walang nag-iwan ng walang nag-iwan ng tahanan, hindi lamang gantimpala sa kabilang buhay ang sinasabi ni Jesus sa daigdig mang ito. Ang nagsasakripisyo para sa kaharian ay makatatagpo ng pakikipagkaibigan, kaligayahan at katuparan ng pagkatao. Maraming bagay na di niya inaasahan. Amen. Amen. Napakaganda ng mensahe ngayon ng ating Panginoon. Naway naunawaan niyo po iyon. Ang tungkol sa kayamanan. Yung baga paano ba yun? Kasi ang dito isang mayaman na nagtanong kung paano siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sinabi nga dito, sabi ng hindi sinasabi ni Jesus na hindi maliligtas ang mayaman, kundi hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos na mula ngayon nasa pakikibahagi sa mga kabalisahan, kaligayahan at kalayaan ni Kristo. Ibig sabihin, kung tayo ay nababalisa sa ating buhay, lalo na nabalisa tayo, saan ko kaya ilagak ang aking kayamanan? Paano ko kaya itago ang aking kayamanan? Paano ko kaya gastusin ang aking kayamanan? Yun, nababalisa dahil sa kayamanan. Kaya yun po talaga ay isa sa dahilan kung bakit hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi naman masamang yumaman, di ba? Yayaman tayo sa patas o sa tamang kung bakit tayo yumaman, yung hindi idaan sa pandaraya, kaya tayo yumaman ng daya, kaya tayo yumaman nananamantala tayo ng ating kapwa, o ng lalo na yung mga holdaper, ganyan, mga budol-budol, yung mga ginagawa nilang yan. Naku, meron po yan katumbas, meron po yan kapalit.
Kaya yung baga, katulad din sa mga ano, yung mga may-ari ng mga ano ba tawag nun? Katulad ng mga employer ba tawag niyan? Yung mga amo. Yung mapagsamantala sa mga tauhan na yung dapat ibigay sa mga manggagawa ay hindi nila binibigay. Isa yun sa hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kung tayo naman ay magbago at magsisi, baguhin natin yun, alam natin na tayo ay nanglalamang na sa ating kapwa, ay ngayon pa lang, magbago na kayo, magising na kayo. Maawa naman kayo, maawa kayo sa mga mahihirap. Maawa kayo lalo na sa akin. Dahil isa po ako sa mahirap, isa po kami sa mahirap. Isa rin po ako dyan na noon nung ako pa'y nagtrabaho na hindi po binibigay ang lahat ng benepisyo. Tapos nung namatay po yung asawa ko, wala po kaming magawa, wala po kaming natanggap. At yun nga rin ang sabi, lumapit ako sa Duli, ang sabi, yun nga, nasa kumpanya na raw yun kung magbibigay na baga kusang bigay. Nung pumunta kami, pinaasa kami, pero ang sabi, sige, iwan lang daw yung aking cellphone number. Di iniwan ko. Mga after 1 week yata, o magto 2 weeks, umaasa talaga ako na mayroong kasi, ang tagal na asawa ko doon, nagserbisyo. At saka ang akin lang, yung kahit man lang yung yung hindi nila binibigay katulad ng sick leave. Wala pong sick leave yun. Vacation leave, wala. Pag hindi ka pumasok, walang bayad. At ang 13 months, flat lang talaga. Taon-taon, yun, kung ano yung natanggap mo nung nakaraan, yun pa rin. At pabawas pa nga yun. Dahil kung wala kang pasok, wala kang sweldo. Tapos, hindi mo mamaipile ng sick leave dahil wala namang sick leave. Kung, vacation leave, wala. Kaya pagpalain po ang kumpanyang yun. Pagyayamanin siya ng Diyos. Ha? Bakit? Ngayon, isa po ako doon sa dahil ako, nung ako'y nagtrabaho, isa lang po talaga na pabrika na napasukan ko. 17 years po ako doon. At doon ko po nakuha ang mga sakit na dumapo sa akin. Dahil sa hirap ng trabaho. Mula noon, nung ako nagkasakit na, yun nga, ang nangyari, bayad utang na lang ang nangyari sa aking sweldo. Kaya tumigil ako. At dahil nabaon na kami sa utang, na isangla itong bahay namin dahil para nga sa aking matustusan yung aking mga iinumin para gumaling, pero hindi pa rin. At yun na ang nangyari, pinangahawakan ko saan man merong Bible sharing, doon po ako, umaatin po ako. Yun na lang po talaga ang pag-asa ko. Sabi ko, wala na akong ibang choice talaga, kundi, kasi gusto ko pang mabuhay, ayoko pang mamatay nung time na yun, pero hirap na po talaga ako. Awa ng Diyos, dahil sa salita ng Diyos, doon, unti-unti akong gumaling. Hanggang ngayon ay magaling na po ako, at lalo na ako pagagalingin ng lubos, hindi lang sa aking physical na katawan, pagagalingin ako ng ating Panginoon, kundi pati sa pinansyal. Dahil hanggang ngayon po,
yung utang namin hanggang ngayon, utang pa rin. At alam ko, may inilaan si Lord para makalaya kami doon. Dahil kung tutuusin, napakalaki na po ng pagbabago ang buhay namin mula nung atin-atin kami ng mga gawain na dati bayad utang. Nung pinanghawakan namin na kung ano ang meron, thank you Lord, yun lang po talaga, hindi na kami nangungutang. Meron ano pa sa amin na, ito, yung talaga sila na mismo ang napautangin, ganyan, nag-o-offer, pero ang pinanghahawakan namin, hindi na kami mangungutang dahil saan kami kukuha ng pangbayad? Dahil wala naman kami ng trabaho, dahil nung nagtatrabaho pa, ang anak ko, ganun pa rin, nagkaroon pa rin ng utang. Ang asawa ko may trabaho, pero utang pa, mayroon pa rin utang. Yung baga, doon nga kami nalubog sa utang. Di, ang nangyari, nung sabi ko, hindi na, wag na tayong mangutang. Tanggihan na natin yan. Ano lang yan, ng kalaban. Pain lang yan ng kalaban sa atin. Pero, mula nung pinanghahawakan namin, talaga nakaranas kami ng hirap sobra. Na minsan nga po talagang umiiyak na ako. Nagtatago ako sa CR para umiyak. Dahil ayaw ko rin po na ganun, maranasan namin yun. Dahil ako naman po ay talagang ako nagsisikap. Pero nung nagkasakit na ako, doon na ako, kasi nung ang asawa ko lang ang nagtatrabaho, kahit gaano man kaliit ng binibigay niya sa akin napagkakasya at minsan nga sobra pa, nakakatulong pa. Pero nung nagtrabaho ako, dahil ang asawa ko rin noon lumiliit yung bigay niya, doon po kasi ako nakatingin sa ang gusto ko kasi na yung makatulong ako, kaya yun, naghanap ako ng trabaho, kahit wala akong pinag-aralan, awa ng Diyos, natanggap naman ako sa trabaho, at yun nga, umabot ako ng 17 years doon, na mula noon kasi, nawalan na ako ng panahon, parang nawalan na ako ng oras para manalangin, totoo po talaga ito, nawalan na ako ng oras para magsimba dahil pagpunta ako ng simbahan, natutulog lang, kahit anong dilat ng mata ko, ayaw dumilat dahil sa nga pagod, puyat, laging puyat at pagod dahil Lunes hanggang Linggo trabaho. At nung time na yun na natutulog lang ako sa simbahan, ang nangyari, talagang nag-stop na ako magsimba. Hindi na ako dumadaan sa simbahan galing trabaho. Kaya hanggang sa yun na nagkasakit. Doon na ko na baga yun siguro ang paraan ng Diyos para bumalik ako sa para bumalik ako sa Kanya. Kaya mula noon, tinuloy-tuloy ko na po talaga, na lalo na ngayon na kahit wala kaming gawain dahil nga sa mahigpit, nagpapasalamat ako nung nagkaroon nung nakaraang taon, nung buhay pa yung asawa ko, nakatanggap siya ng ayuda. Ito po talaga ang remembrance na to, itong Biblia na to. Di ko nga, wala talaga sa isip ko na bumili ng Biblia. Dahil meron namang Biblia kami na ginagamit ng anak ko, kasi yung kanya, meron naman siyang English, tapos meron din siya yung Tagalog, kaya yung minsan na nabanggit ko na yung akin talaga na ganito, may nanghingi sa akin, binigay ko, pinadala ko doon sa Bicol, kaya siyempre, hindi naman ako nag-aano ng English dahil maliit lang naman yung nalalaman ko, maintindihan. Kaya nung napasyal ako ng SM, bigla na lang ako napabili. Tapos
na kung tutuusin, dapat maghigpit ako sa pera dahil pandemya, walang trabaho, walang pasok yung asawa ko, pero hindi ako nanghinayang na bumili nito. Yung pala, yun na yung paraan ni Lord para ito tuloy-tuloy akong magbasa at isa na rin sa ginamit ng Diyos na mag-vlog. Noon, ayaw ko talaga na pasukin ang pagbablog kasi hindi naman ako sanay. Pero nung time na yun, nung araw na yun na umpisahan ko mag-vlog, talagang naramdaman ko yung nag-iinit yung tenga ko na parang gustong-gusto ko gawin. Parang mayroong nagbubulong sa akin na mag-vlog ako at ito ang gawin ko. Ito ang gawin kong content. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Ngayon nararamdaman ko, malapit na kami. Alam ko, nakalaan na yung pagpapala ng Diyos. Kung tutuusin, ang laki po talaga ng utang namin hanggang ngayon. Wala sa plano ko na ito ibulalas ko ngayong araw na to, pero hindi ko alam kung bakit ganito nagtuloy-tuloy ang bibig ko. Hindi ako nanghingi ng awa sa inyo, kundi ito po totoo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Hindi ako madaldal na tao, sa totoo lang. Kaya po, minsan nagbubulol-bulol ako. Pero ngayon, ito po ay hatid ng banal na espiritu para ibulalas ko ang lahat. Hindi po ako nagmamakaawa para i-subscribe nyo ako. Ang inaasahan ko ang ating Diyos. Minsan, meron po akong naano talaga na ganyan, tulungan ako. Dahil siyempre, gusto ko po talaga makabayad na kami sa utang. Pero alam ko, may nilaan si Lord. Hindi man dito sa pagiging vlogger ko. Dahil hindi naman ako umaasa na mayroong magsusubscribe sa akin. Dahil minsan nga, meron nga, pero nalalagas lang din. Alam ko. Kaya nga nung nakaraan sa totoo lang din, nararamdaman ko po talaga yun na panghinaan ako dahil, ano ba yan? Ang laki, parang wala rin nangyari. Pero, sa kakaatin ko po ng mga may natutunan ako. Sige lang, tuloy. Kasi andito na pinasok ko na to At ito lang din, garapalan na lang din. Magiging makapalang mukha. Ako po isang pong mahiyain, pero ngayon, dahil nandito na ako, wala nang atrasan to. Sayang pag umatras. So, tingnan mo aking apo, tinatawanan ako. Kasi, meron ako narinig. Hindi tayo artista. Kaya kailangan, pakapalan na ng mukha. Pinasok ko. Kaya kailangan ituloy-tuloy ko to. Sayang ang inumpisahan na hindi mo ituloy-tuloy. Yun ang naano ko sa isip ko. Tuloy lang. Yung mga maliliit pa dyan, nakatulad ko, na malayo pa ang ating lalakarin, aakyatin. Tuloy lang po tayo. Ito lang po masasabi ko. God bless sa inyo. God bless sa lahat ng mga vlogger. God bless po sa ating lahat. God bless po. Pasensya na at humaba na po yung aking oras. Ang aking apo, naiinip na.
Ako nagugutom na. Ay, nagugutom na yung isa. Pero hindi ko po talaga mapigilan eh. God bless po. God bless. God bless.